Shoutout pala sa mga bago kong followers. Hello mga lods, talakayin natin ang mga 7 hero sa Mobile Legends na magkapatid. Una sa ating listahan si Fanny at Tegrill. Si Fanny ay ang bunsong kapatid na babae ni Tegrill. Si Tegrill ay pinuno ng Imperial Army. Bagaman ang mga lalaki ng pamilyang Wirtz ay naglingkod sa hukbo sa loob ng maraming henerasyon at binantayan ang imperyo ng Moniyan, ang mga babaeng miyembro ng pamilya ay hindi kailanman pinayagang sumali sa hukbo. Mula sa pananaw ng mga lalaki sa pamilya, ang kanilang tungkulin ay protektahan ang bansa at pamilya mula sa mga banta, at ang mga babae ay lumayo sa digmaan. Laging inaabangan ni Fanny ang kanyang kuya Tegrill kada uwi nito sa kanilang bahay. Lagi ito nasasabik sa mga kwento patungkol sa mga misyon ng kanyang kuya bilang isang pinuno ng mga Imperial Army. Pangalawa sa ating listahan ay ang magkapatid na Dark Elves na si Karina at Selena. Simula pa ng pagkabata ni Selena lagi na itong protektahan ng kanyang nakakatandang kapatid na si Karina. Si Karina ay isang cold-blooded killer. Upang mapanatiling ligtas si Selena, hiniling ni Karina sa pinuno ng kanilang angkan na manatili siya sa hukbo ng digmaan malapit sa kanyang propesyon upang hindi masangkot sa pagpatay o mamatay ang kanyang kapatid na si Selena. Pangatlo sa ating listahan, ang tatlong magkapatid na Paxley, Valentina, Gosyon at Aamon. Pagkaraang maging punong commander si Valentina ng Paxley Melitia, minsan siyang pumuntang mag-isa sa mga duwende teritoryo sa kagubatan ng liwanag ng buwan, na naghahangad na bumuo at makipag-alyansa upang labanan ang Abyss, isang elven hero na nagngangalang Erlen ang nakilos ng katapatan ni Valentina, at sinundan siya palabas ng Moonlight Forest kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang marubdob na panliligaw ni Erlen ang gumising sa damdaming nakabaon sa malalim na puso ni Valentina. Naramdaman niya ang napakagandang kagalakan dahil sa unang pagkakataon ay mahalin siya. Kinailangan niyang sabihin na oo sa kanyang marriage proposal. Si Valentina ang dukesa ng bahay na si Paxley. Pagkatapos niyang desperadong mawala ng asawa, sa labanan, nakipagkasundo siya sa kasamaan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan upang makahanap ng mga paraan upang buhayin ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pagkatapos ay nawala siya sa kaso ng pagtataksil sa pamilya. Si Gosyon ay likas na magaling sa mga talem at punyal. Ipinakita ng batang Gosyon ang kanyang galing sa punyal. Sa party nang hindi sinasadyang makalampas sa target, nag-iwan ng malalim na hiwa ang punyal sa mukha ni Aamon. Matapos ang inaakalang pagkamatay ng kanilang ama, kinailangan ni Aamon na pasanin ang mabigat na responsibilidad ng pamilya bilang batang tagapagmana at maging pinuno ng Paxley family. Ang pang-apat na sa ating listahan ay si Lancelot at Guinevere. Si Guinevere bilang kapatid ay palaging sakit ng ulo ang dala para sa kanyang kapatid, ngunit si Lancelot ay nagbigay pa rin ng magandang ngiti sa kanyang kapatid at laging inaalagaan ito at ginagabayan sa mga ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Panglima sa ating listahan at sila ay magkambal, si Rafaela at Argus ay ipinanganak sa imperyo ng Moniyan. Ang dalawang bata ay biniyayaan ng walang kamali-mali na hitsura at isang promising bloodline. Ngunit si Argus ay hindi kailanman tinanggap, palaging tinatanggihan mula sa araw ng kanyang kapanganakan. Mahal pa rin nina Argus at Rafaela ang isa't isa, kahit anong mangyari. Pang-anim sa ating listahan ay si Princess Sylvana ng Moniyan Empire at si Prince Deroth ng Abyss. Nawala ang isang maliit na kapatid na lalaki ngunit pagkatapos ng 10 taon nang sumalakay ang hukbo ng mga Abyss sa imperyo ay nalaman niyang nasa hukbo ng Abyss ang kanyang maliit na kapatid, at ngayon ay kailangan niyang labanan ito. Ito ay isang misteryo. Maaari bang bumalik si Deroth sa hinaharap na Sylvana? Ang larawang ito ay kuha bago mangyari ang insidente tungkol sa sanggol. Si Little Sylvana ay nasa kanang bahagi na nakasuot ng asul na damit at ang ina ay nasa harap niya nakaupo sa imperial chair. Ang sanggol sa basket ay Deroth kung saan ang kanyang orihinal na pangalan ay Prinsipe Aurelius III. Ang pinuno ng imperial ay ang ama, si Haring Aurelius II. Ang pang-7 sa ating listahan ay ang dalawang mga cute na si Alucard at Harith. Ang dalawang magkapatid ay walang inilabas ang munton na kwento sa kanilang dalawang magkapatid kahit sa database nila. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Kenshin Gamer nga pala na masyadong busy kaya hindi gaano nakapag-upload hahaha.